So ayun lang, hanggang dito na lang ang aking kwento. Bilang isang magulang, no, na nakaranas na isang ganito, na ang anak natin ay wala tayong narinig na magandang salita sa kanya bilang isang anak, na marinig mo bilang isang magulang na napakabuti. So yung anak ko kasi hindi nagsasalita, hindi ko narinig na alam nyo sa ano, ako bilang isang magulang din, sa experience na naman isang magulang, napakasarap marinig sa isang anak na isang ganun yung salita na, huwag ka na muna magtrabaho kasi may sakit ka na, ako na muna magtrabaho kasi sa haba ng panahon kayo nag-alaga sa akin simula ng maliit. Kayo yun, magandang hapon sa atin lahat mga kayamba, no? Vlog for tourist, may kukwento lang ko sa inyo bilang isang magulang. So yung kukwento ko sa inyo, kung naranasan nyo na ba yung isang magulang na may sakit sa manloob sa isang anak. So ayun, tuloy natin yung kwento kasi gusto kong ilabas yung galit ko sa anak ko, bilang isang magulang na may nararamdaman, para malaman nyo ang kwento. Itutuloy natin. Yun ang topic natin ngayon sa araw na to. Vlog for today's topic bilang isang magulang na may saman loob sa isang anak. Bye bye. So ayun, magandang tanghali, magandang hapon sa atin lahat mga kayombaw. Yung kwento ko, itutuloy ko, maiksi lang. So bilang isang magulang, hindi ko naman dapat to ikwento dito sa social media, sa pagbablog, kasi hindi ko na kaya gusto ko lang ilabas ang sama ko ng loob. So yung kwento natin tuloy pala, no? Yung kukwento ko lang yung tungkol ko sa anak ko, na bakit masama ang loob ko sa kanya. Kasi parang isang magulang na katulad ko na may sakit. So ngayon, alam niyo naman may sakit si Kuya Umbaw. Alam niyo naman yung sakit ni Kuya Umbaw na mild stroke. So yung hindi makapagtrabaho, dapat hindi ko ibahagi sa inyo to, hindi ko kwento dito sa social media. Nararamdaman ko kasi anak ko yun So saan kayo makakakita, makarinig na naglabas na nila sa mandog yung anak niya sa social media o dito sa pag-YouTube. Kasi sobrang galit ko sa anak ko ngayon. Yung anak ko kasi edad niya 23 years old na. So baga wala naman siyang sakit, wala naman siyang kapansanan sa buhay. So kumpleto yung pangatawan niya. Ang kinasamaan ng loob ko, hindi na siya nagtrabaho hindi na siya nag-aral, umigil na siya mag-aral, hindi siya nagtrabaho. Sa ngayon wala siyang trabaho, so nagtambay lang siya sa bahay. So ang kinasamaan ng loob ko lang sa anak ko, tulad ko ngayon na may sakit. So yung gusto ko lang naman marinig sa anak ko na yung siguro nakita niya may sakit ako, kaya yun ang kinasamaan loob ko sa kanya. Kaya gusto ko lang sana sa kanya marinig, bilang isang anak na nakikita niya na may sakit naman ng papa niya, magulang niya. So gusto ko lang sana marinig sa kanya yung pa, ako na magtrabaho. Huwag ka na muna magtrabaho kasi may sakit ka na, dapat magpahinga ka na muna. So yan ang kinasama ko ng loob ko talaga sa kanya, yun na hindi ko narinig sa kanya yan. So ngayon wala naman siyang sakit, andun na sa bahay patulog-tulog lang. Pag
katapos ko pa maghatid sa anak ko sa trabaho, kasi pinipilit ko lang na magtrabaho, mag-kilos-kilos, maggalaw-galaw. Buti nagagalaw ko na yung mga katawan ko, kaya nakapagmaneho na ako ng motor kahit paano. So kinasama ng loob ko, yung pag-uwi ko pa sa bahay, ano doon lang, nakahiga, kain, tulog lang. So yun ang dagdag stress ko sa buhay ko, na gusto ko sana marinig sa kanya yun, para maibsan man lang yung galit ko sa kanya, mawala yung stress ko na bilang isang anak na nakikita niya yung magulang niya na may sakit, na hindi na makapagtrabaho. So yung gusto ko talaga sana marinig sa kanya. So ngayon hindi ko naman siya pinipilit na magtrabaho. Bagkus tinatanong ko siya, "Nak, ano bang gusto mo? At bang maitulong ko? Ang dami ko na maitulong sa iyo. Bigyan kita ng trabaho kasi marami akong kilala na pabrika o na may kapasukan. Ihahatid na kita sa trabaho mo, ayaw mo. Binigyan niya kita ng company na papasukan, umayaw ka pa." So na-expired na lang yung kinuha ko siya mga requirements. Kinuha ko siya magkuha ng requirements. Na-expired na lang yung mga requirements. Hindi pa nag-apply ng trabaho. So hinahatid ko siya sa company ng pasukan. Hindi naman siya na ayaw niya naman pumasok, ayaw niya pumunta. Ihahatid ko na nga, ayaw pa. Binigyan ko na siya ng company na papasukan, ayaw niya pa. Kaya yun na stress ko. Dagdag ko sa buhay ko na stress kasi lalo na ngayon may sakit ako, di ba? Yung gusto ko sa bilang isang anak na marinig ng isang magulang na sa isang anak na wag ka na pa magtrabaho, ako na muna magtrabaho pa kasi may sakit ka, naawa naman ako sa iyo, kailangan mag-relax ka muna, pahinga ka muna kasi ako kaya ako naman magtrabaho kasi pwede na ako magtrabaho. Yan ang dapat marinig ko sa isang anak na bilang isang magulang. So wala, hindi ko narinig sa kanya yun. Yung anak ko wala namang barkada, na hindi naman nagdadroga, addict yan, hindi naman masamang loob, hindi masulguliro, nasa bahay lang siya. So hindi ko alam kung anong gusto mangyari niya sa buhay, kung ano maitulong niya sa magulang niya na may sakit, katulad ko may sakit. So hindi ko alam, kasi bata pa siya, marami pa sana siyang trabaho na alam ko marami pa siya, bata pa siya, marami pa siyang trabaho na mahanapan. So ang problema ko, katulad yan, nagkakaedad na siya, 23 na, ayaw niya na magtrabaho. So wala siyang experience. Paano siya tatanggapin ng company kung hindi siya magtrabaho para makakuha siya ng experience kahit paano sa ibang company, iba-ibang company na iba-iba yung kaalaman niya. So yung gusto ko na may tulong ko lang sana sa kanya na may bigay ko ng habang buhay pa ako, na matulungan ko siya. Kasi gusto ko nga sanang tulungan siya para makapagtrabaho, para habang buhay pa ako, dito pa ako, buhay pa ako, makatulong man ako, maituro pa sa kanila kung paano magtrabaho, paano gagawin, may advice ako. So yun ang kinasamahan loob ko sa kanya. Kaya para di nang maba yung kwento, bilang isang magulang, katulad ninyo, bilang magulang na kayo, so napakasarap na marinig sa isang anak na ganun na pa, huwag ka na muna magtrabaho kasi may sakit ka na, gusto ko magpahinga ka muna, ako na muna magtrabaho. So sa bahay ka na muna kasi mahaba ng panahon, kayo naman nagpalaki sa akin, so ngayon ako naman na magtrabaho para sa inyo. So yun ang gusto ko sana marinig sa kanya. Napakasarap para maibsan yung stress ko sa buhay kasi bilang isang may sakit, katulad yung may stroke, dapat marinig mo sa isang anak ng ganyan para mawala yung stress sa buhay. So yung wala tayo yan, pagdating ko sa bahay, doon pa, natutulog lang, lalaro lang ng cellphone. So wala namang ginagawa, kaya-kaya niya magtrabaho. Yun lang ang naisip ko sa kanya, na maibigay ko ng tulong sa trabaho. Dapat na tulungan ko siya, saan ihatid ko sana siya kasi habang hindi pa naman ako magtrabaho. Ito nga yung kuya umbaw nyo, alam niya may sakit ako, may stroke, may tama yung utak ko, may namuhong dugo. So hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako kunin ng Panginoon.
masaya pa ako hanggang kasi nandito ko, nakapagkwentuhan pa ako sa harap ng kamera. Na-vlog ko pa yung nakapag-vlog pa ako, may ginagawa pa ako, masaya na ako sa may ginagawa ko sa buhay. Kasi alam niya ayaw ko ma-stress kasi milestone nga. Yung Kuya Ambaw. So yun, ang kwento ko lang naman sa sa inyo bilang isang magulang na may sama talaga ang loob ko sa aking anak. So sa ngayon, gusto niyo malaman, hindi ako nakapaggawa ng vlog doon sa bahay kasi ando doon siya. Gusto ko magawa ng vlog dito sa ibang lugar, sa labas. Para kung sakaling marinig niya man to, mapanood niya man to, kung sino man makapanood dito, kapitbahay namin. Kasi alam naman ng kapitbahay ko, paano nanonood naman nila o kamag-anak ko. So, mapagsabihan nila sa answer, yung anak ko, na habang buhay ako ngayon, galit na galit ako sa anak ko ngayon. Kasi alam niyan, bilang isang magulang, naramdaman na hindi ko narinig sa kanya yun. Ang gusto ko lang sa kanya na marinig ko sa kanya yun na pa, wag ka na muna magtrabaho pa. Ako na muna magtrabaho kasi may sakit ka na, so pahinga ka na lang muna. So yun ang marinig ko sa kanya habang nandito ako, buhay pa ako. Kung mamatay na ako, kung kunin man ako ng Panginoon, so hindi ko naman sinasabi ito, magpapaalam na ako na kung mawala na ako, so hanggat hindi siya nanghihingi sa akin ng suri ngayon, hindi siya sabi sa akin na ganun pa, huwag ka na muna magtrabaho. At pasensya na sa mga nagawa ko na hindi ako nakapagtrabaho ng kapanahonan. So mas maganda pa na marinig ko sa kanya yun. Yun lang gusto ko marinig sa kanya, masaya na ako doon. Maibisan man lang yung stress ko sa buhay. Kasi yung ibang anak, ibang magulang nga, yung ibang anak na naghahanap ng magulang. So ako pa kaya na andito ako, kompleto pa yung magulang nila. Mama niya, papa niya, kapatid, kompleto pa. So wag lang sana mawala yung magulang niya. So ako hindi naman ako natakot na mawala kasi ako, may naramdaman ako. So tanggap ko naman ang ano mangyari sa buhay ko. So ngayon, kung hindi man siya magpahingi sorry sa akin, hindi siya manghingi ng pasensya. Kung mamatay man ako, madadala ko yun sa langit. Ang sama ko ng loob sa kanya sa bilang isang anak. So kung hingi siya ng sorry, kung habang dito ako, buhay pa ako, manghingi man siya ng sorry sa akin, siguro mapatatawad ko pa naman kasi tao lang naman ako. At nakakatanggap din ng sakit ng loob, nakakaramdam din ng sama ng loob kasi tao lang tayo eh. So yun lang ang topic ko ngayon, kwento ko bilang isang magulang. So kung kayo naranasan nyo rin sa isang magulang, no, masakit, di ba, makikita mo yung anak na walang ginagawa, kompleto naman sa buhay, may edad na, hindi maghanap ng trabaho. So di ba, napakasakit, lalo akong pasaway. So anak ko naman, hindi naman siya pasaway, wala siyang barkada na hindi siya basigulero, hindi siya nagdodroga, so wala naman siyang so hindi ko alam kung anong plano niya sa buhay. So yun lang ang ko sa kanya, masama ang loob ko sa kanya, sa anak ko. Kung mapanood niya man to, kasi hindi ko lagi na lang ako nagpapayo sa kanya, advice kung anong gagawin niya sa buhay, kung ano bang naitulong ko pa sa kanya. Kasi alam niyo naman, ang Kuya Ambaw, sa totoo lang ang buhay niyo, ang Kuya Ambaw talaga, no, wala akong naipundar, wala akong naipon sa pagtatrabaho ko sa buhay. Tumanda na ako, nagkasakit na ako, wala akong naipon. Kaya gusto ko sana tulungan niya ako, tulungan sana kami. Kung dapat nagtrabaho siya, makatulong pa siya sa amin. So para kung mamatay man ako, mawala man ako sa mundo, so kung ano may pundar ko na may tulong ko pa, so may iwan pa ako. So kung yun nga, wala nga kami, kwento ko ngayon, sabihin ko na lahat. Ako wala akong bahay, wala akong naipundar, wala akong bangko, wala akong pira na ipon, wala akong naiwan, kung mawala man ako. So yun ang gusto ka nang matulong sa kanila na habang buhay pa ako, makatulong sa kanila. So kung kailan man ako kunin ng Panginoon, so kung wala naman magagawa, kung kunin ako ng Panginoon, so tanggap ko naman. Pero ang ko lang sa kanya, kung mamatay ako, masama ang loob ko sa kanya. So kung humingi siya ng tawad sa akin habang buhay pa ako, so mapapatawad ko naman siya kasi anak ko naman siya. Balikan nyo naman bagay yun. Ang sa akin lang, may labas ko lang yung sa mga loob ko. So ito, ang kwento ko, hindi ito kwentong hindi kwentong
kwento lang, pero ito talaga, ito yung kwento ko sa buhay. Yan. Basta yun na lang yun, kasi ako nakaramdam ba ko yung utak ko kasi para may naalala ko kasi nakaraan kasi parang wala akong naalala eh. So paano lang kaya kung wala na akong maalala? Hindi ko na masabi sa kanila. So mas maganda yung nasabi ko na ngayon habang ano pa, malakas pa ako, nakapag-isip ako, naalala ko pa lahat. So ayan lang, maraming salamat sa inyo. So ayan lang, hanggang dito na lang ang aking kwento. Bilang isang magulang, no, na nakaranas na isang ganito, na ang anak natin eh wala tayong narinig na magandang salita sa kanya bilang isang anak, na marinig mo bilang isang magulang na napakabuti. So yung anak kasi hindi nagsasalita, hindi ko narinig na alam niyo sa ano, ako bilang isang magulang din, sa experience na naman isang magulang, napakasarap marinig sa isang anak na isang ganun yung salita na, huwag ka na muna magtrabaho kasi may sakit ka na, ako na muna magtrabaho kasi sa haba ng panahon kayo nag-alaga sa akin simula ng maliit, kayo nagpalaki sa akin, kayo nagbuhay sa akin, kayo nagluwa, basta ganun nagbuhay. So wala, napakasarap sa isang anak na marinig, napakasarap sa isang magulang na marinig sa isang anak na ganyan, buti ang salita sa magulang. So yun, sa akin masama ang loob ko sa kanya, sa anak ko. So lahat ng mga hindi ko naman sinigyan lahat na mga magulang na ganyang sitwasyon. So kwento lang to, hindi ko naman sana ikwento. So kung narinig man to ng mga kamag-anak ko, kayo na magpayo sa pamangkin nyo. Kaya ako nagsawa na ako dyan sa kapayo. So walang kwentang anak. So sa ngayon, hindi mawawala sa akin yan kung hindi magsuri sa akin yan. So yun lang, hanggang dito na lang aking kwento. So kung hindi ka pa relate nakapag-subscribe ni Kuya Mo, please subscribe at pindutin notification bell para update kayo sa akin kwento. Hashtag masama ang loob ko sa aking anak. Yan na, tandaan nyo, hashtag masama ang aking loob sa aking anak. So bye bye.